Hello! Magandang magandang Webes na hapon para sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Okay? Kamusta kayo mga our fantastic learners? At gayon din sa mga kapwa namin our panalong guro at mga magulang na katuwang natin sa pagtutulay ng pagkatuto. Hello, Tutor Rena! Okay, hello Ren, Tutor Alin, magandang tanghali sa iyo. Ayan, excited ka na ba? Alam mo ba, third quarter na natin. Oo nga, Tutor Ayan. Alin, Akalain napakabilis, mo no? ba? Konti na lang, konting kembot na lang, fourth quarter, and then, level up na ulit sila. Okay? Feeling ko Oo. mamimiss ko ang ating mga learners, pero alam ko na magiging masaya tayo dahil natutulungan natin sila sa kanilang pagkatuto. Alam mo, Tutor Rena, bago Yes, mag-end Tutor yung Alin. last week natin na session, may mga nag-chat sa atin na mga learners, mga our fantastic learners talaga na nagpapasalamat dahil natapos nila ang kanilang mga gawain sa Araling Panlipunan. Iyon ay dahil na rin sa DepEd Itulay. Kaya, congratulations sa ating mga learners. Tutor Rena, baka meron kang Okay, babatiin. Ano? Tutor Alin, sa sinabi mo yan, no, parang mas lalo nakakataba ng puso at talagang kailangan natin mas pagbutihan para maitulay natin sa kanila, no? Mas lalo silang matuto ng mga aralin nila sa bawat asignatura, no? Kaya nandiyan talaga ang DepEd Itulay Online Tutorial para yan sa mga learners, Tutor Allen. Yes, alam nyo, mga learners or fantastic learners, hindi lamang masaya kami ang mga tutors, ang bawat isang tutors ay masaya dahil natutulungan namin kayo. Kaya pansamantala batiin muna natin yung may mga nag-uunahan kasi sa mga comment section natin, Sige, ano? Tutor Allen. Hello, Marge. Hello, first daw si Marge. Gayon din kay Kerubin, pati din kay Renz, Guyver Calyanta, Carlo Miguel Malonzo, Princess Laika Francisco, Jane Agonoy Saludares, Samantha Blasi, hello, Nika Raizela Cristobal, Susan Claire D. Antonio, ayan, Aliana Munsaya, Carl Jorens Gabayan Tumamaw, ayan, Ulysses Bartolome, Jillian Agonoy, Jane, Alriza Zaidain Gaza, Ralph Asho, at ayan, ang dami talaga nila, Tutor Rena, Jeneline Oo, Alam, Tutor Allen, Mark talagang marami Asian, talaga nakikinig. yes, Mart Asian Galicia, Josephine de Vera Aquino, gayon din, Josa Espiritu, hello. At sa mga kay Tutor Micah, hello po sa inyo. Patricia, hello. Ayan, watching daw from SDO Das Marinas. Okay, hello, magandang hapon pa rin sa inyo. Tutor Rena, baka may nais kang batiin? Okay. Tutor Allen, no, dahil na isa-isa mo sila, batiin ko yung mga hindi mo nabate, no? Yung mga, alam ko, kahit hindi mo sila nabate, is, nandyan talaga, lagi sila nagpatuloy talaga na talaga nakikinig at lagi nandyan para sa mga Itulay online tutorial ay makinig para sa atin. So talaga nakakataba ng puso na alam natin na lagi sila nandyan. Kaya dapat tayo bilang mga online tutorial, lagi rin tayo nandyan para sa kanila, sa panibagong kaalaman para sa kanila. So maraming salamat po sa mga talagang learners na patuloy na nandyan para sa amin. Maraming salamat po. Ayan, sabi nga dito ni Kerubin, laking tulong po ang panonood sa Itulay po kasi masaya ang way ng pagtuturo ng mga tutors. Wow, alam mo, happy kami na na-appreciate ng bawat our fantastic learners ang mga tutors kasi yun lang yung parang pampaboost ng aming mga Oo, bukod sa Tutor Ale. vitamins, yun yung mga
boost ng ating immune system. Plus, iyon din yung isa sa mga nagpapatibok ng ating puso. Okay? Alam mo, Tutor Rena, talagang excited na sila. Ngayon din, excited na tayo para sa pagsisimula ng ating third quarter. Oo. Okay? Dahil dyan, ayan. Ako pa rin si Tutor Ali mula sa SDO Rizal. Kasama pa rin natin si Tutor Rina para naman po sa STO Manila. ayan, na magiging katuwang ninyo sa pagkatuto, sa pagtutulay ng pagkatuto. At para na rin po sa pagsisimula natin ng sa ikatlong markahan ngayong, ano bang araw na ngayon? Nakakalimutan ko na, basta excited lang ako every Thursday. Oo, Basta Tutor ngayon po, Allen. may Thursday Basta ang alam lang natin, no, na tayo ay nasa ikatlong markahan na, no? At oo, konting kembot na lang ay talagang yes, matatapos na. hindi na lang. Ayun. Bago tayo magsimula ay tawag dito, nais ko munang magpasalamat din sa ating mga nakasuporta no, backstage, sa ating mga director, sa ating mga co-tutors, plus yung ating mga kasamahang guro mula sa kanya-kanyang paaralan. Ano, maraming pong salamat mula sa Abuyod National High School, gayon din po sa Teresa Rizal mula sa SDO Rizal. Hello po sa inyo. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Sa iyo, Tutor Rena? Okay, batiin ko lang Tutor Allen, no, yung mga kapwa ko guro sa Cayetano Arellano High School at ang mga bumubuo ng paaralan na yon, sa aming principal, sa aming ah, hanggang sa pababa ng mga staff ng paaralang Cayetano Arellano High School. May maraming salamat rin po sa patuloy na pagsuporta at pagbibigay ng gabay. Ayan. Alam mo, Tutor Rena, hindi lang pala tayo pang Pilipinas. Pang ano pa tayo, pang Miss Universe na yata tayo. Tutor Rena, ano, ang mga Itolay tutors. Kasi dito sabi ni Janet Flood Patayon, joining all of you fine people from Natick, Massachusetts, USA. Good afternoon. Wow! O, di ba? Pang Miss Afternoon Universe po. na ang ganda natin at gwapo natin, ano. Hello po sa inyo, Ma'am Charlene Santos Tapales. Gayon din po kay Doc Ruel. Hello, sa suporta pa din. Maraming pong salamat. Together with the Power 5 team. Sabi dito ni Alriza, bawat talakayan po natin ay nakaka-inspire, kaya ang saya pong matuto. Wow! Inspiration din kayo sa amin, mga learners. Hello sa'yo, Precious Love Alcantara, gayon din kay Renz Guyver Calyanta. Fantastic na hapon. Yes, it's the Webest na naman. Okay, ano, hindi Tama, Tutor nakakapagod Allen. yung Webest natin eh. Ano. Okay, so Huwebes sa talaga natin ay gagawin natin the best, no? yes. Super the best na ba? Okay, so Oo. with that, tayo Yes. ngayon ay nasa unang linggo sa ikatlong markahan at ang ating tatalakayin ay mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Na, yan, inaasahan, Tutor Rena? Na inaasahan na natutukoy ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperialismo na mga kanluranin sa unang yugto, ikalabing-anim at ikalabing-pitong siglo sa Timog at Kanlurang Asya. So ito yung dapat Okay, natin ano, matamo para sa araw na ito, Tutor Allen, no? ayan, parang ang lalim na kagad ng ating talakayan for third Oo. quarter. Meron na ditong mga kolonyalismo at imperialismo. Pero para hindi tayo masyadong magulat o mabigla sa ating tatalakayin, bibigyan muna natin sila ng hint o kaya naman ay ng back ng parang background of the study natin. Ano, paano ba para bago natin palawakin ang ating kaalaman ay malaman muna natin kung ano ba yung ugat ng mga salitang ito. Kasi, 'di ba, kaysa magulat tayo na ano ba 'yun? Kaysa magtanong tayo ano ba 'yun? Dapat mabigyan na natin sila ng mga simpleng kahulugan lamang. Pero hindi basta tayo magbibigay. Syempre, it's always challenging kapag ka merong mga and hindi, Gusto mali. matutunan.
mas maganda, mas nakaka-enjoy kung medyo challenging yung gagawin natin. Tama ba, Tutor Rena? Tama, Tutor Allen. Okay, dahil diyan magsisimula na tayo sa ating challenges. Ayan, una na diyan, yan, tuklasin natin, tukuyin kung anong salita ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Isulat ang bilang na kumakatawan sa inyong kasagutan. Okay, So, ano? paano ba to, Yan, Tutor ready na ba? Allen? Alam ko ready na sila. Kasi hello, mag-ano nga kayo, mag-wave nga kayo diyan. Mag-hi nga kayo sa ating comment section. Hello, Carlo Miguel, Jayon Jong, Samantha Chloe Villanueva, Aliyah Sipagan. Sipagan. Okay, talagang nangunguna pa rin talaga ang LFT Diamantina National High School. Ayan na sila. Ready na Okay, sila, umpisa Tutor na Ren, sila, Tutor Allen. Dahil dyan, simulan na natin, Tutor Rena, for number 1. Okay, Ayan, bilang number 1. isa, sige. Sa number 1, damdaming makabayan na maipapakita sa pamamagitan ng matinding pagmamahal at pagpapalaga sa inang bayan. So ano kaya po? Number 1, kolonyalismo. Number 2, imperialismo. Number 3, nationalismo. Ano kayang bilang to? 1, 2, or 3? Ano kayang ibig sabihin ng katanungan sa bilang isa? So, meron ng mga sumasagot, Tutor Allen, no? Napakabilis talaga nila. Yes. Meron lang talagang sila ay napatunayan talaga natin mula first quarter hanggang third quarter ay mga sila, keyboard warriors. O sige, mapatatagalin pa ba natin? Ang tamang kasagutan ay ayun, very good. Lahat na Okay, nagsagot ng marami number sumagot, 3. Tutor Allen. Yes, tama sila sa number 3. Ito nga ay nationalismo. Ikalawa, tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito at makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangungolonya. 1. Renaissance, 2. Merkantilismo, at 3. Kolonyalismo. Yan, ano Okay, kaya ang 1, tamang 2, sagot? or 3. Okay, tignan natin, ha? So, ano yung tamang Mga sagot na kasagutan agad nila. sila. Okay, may mga sagot na sila, Tutor Allen. Check natin, ha? Ang Oo, bibilis check talaga nila, natin, no? Tutor Allen. Okay, ang tamang kasagutan ay ayan, Okay, napakahusay. kolonyalismo. Number 3. Okay, para sa ikatlong katanungan, Tutorena. Okay. Isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad na palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga paglaban o kontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibang mga bansa. So, number 1, kolonyalismo. Sa 2, imperialismo. At sa huli, ang number 3, nationalismo. So, alin kaya ang tamang kasagutan dito para sa bilang tatlo na to? So, hindi pa ako tapos, Tutor Allen, pero may mga sagot na yung iba, no? Talagang napakahusay. Talagang lagi silang Oo, ang handa bibilis nga sa ating nila. mga bagong talakayan. Ayan. Ayan, check natin. Ang tamang sagot ay ayan, ang dami kasi. Pare-parehas naman sila ng sagot, Tutorena. Number Oo, 2 Tutor ang sagot Allen. nila. Tignan natin kung tama ba na imperialismo ang kasagutan. Ayan, ang huhusay Okay, talaga. mahuhusay talaga Tamang-tama. ang ating mga chuti. Imperialismo. Para sa ikaapat, yan, Tutor isang Allen. kinusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang bawiin ang banal na lugar. 1. Krusada, 2. Merkantilismo, at number 3, Renaissance. Ano kaya ang tamang Ano kaya sagot? ang tamang kasagutan dito? Ay, may sagot na si Okay, Marjon. napakabilis ni Marjon, no? Hello sa'yo, Marjon. May sagot na rin sila Samantha, Kerubin, Carlo.
Okay, pare-parehas ng kanilang kasagutan. So, Oo. ano kaya ang tamang kasagutan? Okay, ang tamang kasagutan ay ayan, ang huhusay. Yan, tama 'yon. Krusada nga 'yon. At para sa ikahuling katanungan, Tutor Rena? Okay, krusada. Okay, panglimang bilang na siya, no? Isang sistemang pang-ekonomiya na lumaganap sa Europa na naghahangad ng maraming ginto at pilak. Okay, sana all, no? Maraming ginto at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. So, ano kaya tamang sagutan dito? Number 1, kolonyalismo. Number two, krusada. Number 3, merkantilismo. So, ano kaya ang tamang Okay. kasagutan? Okay, tingnan natin ang Ayan, kanilang mga sagot para sa katanungan na ito. ang dami. Pare-parehas sila ng sagot. Naghahanap nga ako ng maling sagot, Oo, eh. Tutor Wala Allen, ako pare-pares nakikitang sila ng maling mga sagot. kasagutan. Yes. Oo, Oh, dahil ang tamang kasagutan ay ayan, merkantilismo. Ang okay, huhusay talaga. mahuhusay. Ayan. Dahil diyan, alam nyo ba, nagsisimula pa lang tayo pero hot na kayo. Kaya pagpapatuloy na rin natin ang ating talakayan. Ayan. Wait, O yan, Tutor meron Allen, nang nagbigay marami dito ng naka kanilang score. 5/5 yata, no? Oo, ang Talagang dami. Si sila ay Carlo laging Miguel. handa sa ating mga paksa. Yes, congratulations everyone. Yan. Bago ang pagtuklas at pananakop, may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeyong mangangalakal. Okay. Kung inyong papansinin, merong mga salitang may diin. Ano-ano nga itong mga salitang ito, Tutor Rena? Magbigay ka ng isa. Okay, pagtuklas. So, ano kaya yung mga Wow! pagtuklas na yan, Tutor Allen? Oo nga eh. Ano kaya yung tutuklasin nila? Ikalawa pa dyan ay ang Oo. pananakop. Ayun. Pananakop. And last but not the least dyan ay ang palitan ng kalakal. Dahil dyan, yan. Mula kaya saan ang mga ito? Ayan, nasagot na ni Alriza lahat. Yung tatlo, sinabi na niya, chinat niya na sa ating comment section. To, para saan kaya ang mga ito? O mula Oo, saan ni ang mga ito? Alvisa. Okay, ayan. Kung titingnan natin, meron kayang kinalaman ang mga salitang ito sa ating tatalakayin. Kasi, Tutor Allen. tatandaan natin ha, ano na tayo, tatawid na tayo, hindi na lamang tayo ngayon sa Asia. Pero, nagsisimula na tayong lumabas sa Asia. Ang third quarter natin ay paglabas naman sa Asia. Pakikipag-usap o kaya naman ay pagkakaroon na ng ugnayan sa ibang mga kontinente. Pero hindi kagad malawak na kontinente. Siyempre, ano lang muna tayo, parang step by step muna tayo. Okay, sabi nga dito ni Alriza, ay mula sa mga kanluranin. Very good. Alam nyo ba na ito ay nagpapatunay na mayroon ng malayang palitan ng mga produkto o kalakal mula sa Asia at Europa bago pa man ang paglilimita dahil sa ilang mga naghaharing mananakop. Ibig sabihin, Tutor Rena, ang Oo, tatalakayin na Tutor. natin ngayon ay tungkol na rin sa pagkakaroon ng mga sumasakop o mga mananakop. 'Di ba, Oo, Tutor Tutor Rena? Allen. Parang sinabi lang, Tutor Allen, no, bago nagkaroon ng pananakop, meron na talagang ugnayan ang mga bansang kanluranin sa kontinente. Nakapasok ang mga kanluranin sa kontinente ng Asia. No, malalaman nga Oo. natin kung paano, sa anong pamamaraan ang ginawa nila at anong mga naging epekto nito sa pagpasok na yon.
Oo, ayan. Pero bago 'yon, tignan muna natin ano ba yung mga ano, paano ba o hindi, meron kasing mga patunay na meron na talagang ugnayan sa pagitan ng mga Kaluranin at sa mga Oo, Kuya Asyano. Allen. Una na diyan ay ang tinatawag natin na tatlong ruta. Ang unang ruta ay tinawag Oo. nating Hilagang Ruta na nagpapasimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara. Ang ikalawa naman, Chutorena, Ay gitnang ruta na tinatawag na ito ay papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golfo ng Persia. So ito tinatawag ayun, nating gitnang ruta. So ano yung yun. last na ruta, Tutor Allen? At para sa ikatlong ruta naman, ito ay yung Timog na ruta na maglalayag mula sa India, babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Okay, kung titingnan mo, ano na pala to, North, Central, and South route. So ibig sabihin sa lahat ng bahagi ng lugar nila ay makakapasok sila at magkakarating sila dun sa patutunguhan nila sa Asia, 'di ba? Oo, Ibig tama, sabihin ang Tutor dami-dami Allen. pala nating um, ito siguro ay dahil tayo ay napalilibutan ng tubig, 'di ba? Oo, tama, Tutor Madali. Allen. Ayan. Yan, kaya kung titignan natin meron silang mga dinadaanan na mga karagatan o kaya naman ay mga dagat. Gayun din, meron din silang mga dinadaanan na mga bansa. Okay. Oo. Ngunit, hindi, sabi dito ni Kerubin, hindi pa natutuklasan noon ang rutang pakanluran at rutang pasilangan upang makarating sa Asia. Ay, ang galing talaga ni Kerubin. Alam mo, sa mga susunod na aralin natin, yan ang ating tatalakayin and I'm excited with that lesson. Alam mo, parang gusto-gusto ko Oo. gusto ko yun yung lesson na yon. Kasi parang dahil doon nakilala ang Pilipinas. Ayun. So, I'm so excited with that, Kerubin. So, abangan ang topic natin na yan. Ano? Okay? So, ngunit lang dumating ang panahon na ang mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga ngalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng nagaharing Turkong Ottoman at tanging mga Italianong mga ngalakal lamang ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga ngalakal na Asyano. Isipin mo 'yon, no? Magkakasama sila sa isang kontinente pero ipinagbawal ang lahat bukod lamang sa mga Italyano. Ano kayang meron? 'Di ba, Tutorena? Ano kayang dahilan? Dahil sa paghaharang ng mga Turkong Ottoman, nagkaroon ng limitasyon sa pakikipagkalakalan ang mga Europeo. Dahil dito, mas tumindi ang pagnanais ng mga Europeo na makarating sa Asia. Ano nga ba ang nagbunsod sa mga Kaluranin na magtungo sa Asia? Ito yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit ninanais talaga ng mga Europeo na magtungo sa Asia. Chutorena? May nagkaroon sila ng interest, no, Tutor Allen, na kung para talagang makapunta, no, sa kontinente ng Asia. Nagkaroon sila ng mithiin talaga na ito yung naging pakay nila. So, sama-sama nating alamin, no, kung ano ba yung mga dahilan na yon. So, ano ba ang unang dahilan, Tutor Allen? Okay. Ang una na dyan ay ang mga krusada. Ang mga krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar. Ito ay ang Jerusalem sa Israel. Hindi man lubusang nagtagumpay ang krusadang ito, maraming mabuting na idulot ito at nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa silangan. Ayan. Sabi dito ni Kerubin, dahil sa mananakop ng mga Turko, ang mga nasabing tatlong ruta ay kinontrol nila at tanging mga Italyano lamang ang pwedeng dumaan sa ruta. Oo, totoo Yes. yun, Tutor Allen. Yan.
Yan. Dahil diyan ano, dun sa mga etong sa krusadang ito, hindi man siya nag-flourish o hindi man siya naging matagumpay, pero Oo, meron pa rin itong magandang naidulot. Ito nga epekto, ay no? ang tutuloy na Oh. Nakilala ng mga Europeo ang mga produkto ng silangan tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, sedang tela, porselana, prutas at iba pa. Ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. So, siguro Tutor Allen, ito yung magandang naging bunga ng krusada, no? Hindi man siya naging matagumpay pero nagkaroon ng magandang epekto nung panahon na yon. yes. Ito nga yun, 'di ba? Parang sinabi kahit hindi maganda yung mga pinagdaanan o kaya ay naranasan, pero meron naman pala itong magiging mabuti at magandang epekto. Isipin mo ha, Tutorena, etong krusada na to naging negative, pero nagkaroon naman ng kasiglahan sa Oo. pakikipagkalakalan sa pagitan ng Europa at ng Asia. Okay. At ang ikalawa namang dahilan ay yan, ang So, paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco kilala kaya Polo nila ay yan, Tutor Allen, si Marco Polo? Oo, siguro nakita na kaya nila ang larawan ni Marco Polo? makikilala nila 'to the Oo, sooner the better. oo, Alam mo sige, 'yan, Tutor Allen. Chudorena? Okay. Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga Venice. Kinalugdan siya ni Kublai Khan. Si Kublai Khan ay noon ay emperador ng China at siya ay itinalagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asia sa ngalan ng emperador. Okay, sino dito yung nanonood ng Travel Learn? Meron tayo nun eh, yung sa Travel Learn. Kung titignan natin, di ba, Ayun, para makilala natin hindi lamang ang lugar natin na kinalakihan, kundi ang buong Pilipinas, meron tayong mga episodes mula sa Travel Learn na kung saan ipinakikilala nila yung culture at yung buhay doon o tradisyon doon sa isang lugar na yon. Yan. Gayon din ang ginawa ni Marco Polo na kung saan, ayan, nakarating siya sa Tibet, Burma, Laos, Java at Japan. Pati na rin sa Siberia. At nang makarating siya doon, 'di ba? Nakita niya yung mga magaganda doon. Ngayon, pagbalik niya ay inilimbag niya ang aklat na The Travels of Marco Polo. oo, Ayan, oo. noong 1477. At nilarawan niya ang karangyaan at kayamanan ng China. Okay, ayan. Dahil ipinakilala na niya yun, kumbaga parang yung mga nakita niya ay isinulat niya, inilarawan niya sa kanyang inilimbag na libro. Dahil diyan, sino pa ba ang syempre may maiinggit diyan. Pumasok naman diyan ang mga maraming adventurerong Europeo na kung saan namangha ang mga ito at nahikayat na magtungo at makarating at galugarin ang Asia. Okay, Oo. di ba? Kumbaga, ipinakilala ni Marco Polo ang Asia sa buong mundo, pero mas maraming nakakilala sa kanya o mas maraming naghangad na makarating sa Asia, yung mga Europeo. Oo. Okay? Tutor Allen, kasi di ba si Marco Polo ay isang katuwang ng emperador sa dinastiyang Yuan, no? So, kaya siya ay matagal na nanirahan sa bansang China. So, dahil sa ginawa nga niyang isang aklat na ito, isang akda na The Travels of Marco Polo, so talagang nagkaroon ng idea. Kasi noon, konti lang, limitado lang, Tutor Allen, ang idea na meron ang mga kanluranin kung ano bang meron dito sa kontinente ng Asia, no? Sa mga bansang bumubuo sa kontinenteng Asia. Pero dahil sa pamamagitan ng akda ni Marco Polo ay nagkaroon sila ng idea. At Tutor Allen, no, dagdag natin na
dahil nga dito sa akda na 'to, sa aklat ni Marco Polo, ito ay ginamit pa nga ni Vasco da Gama, tama? Na habang sila ay naglalakbay, dala-dala talaga nila yung aklat na 'to para talagang maging batayan nila sa kanilang paglalakbay patungo dito sa Asia. Oo, tutor Rena. Alam mo ba, tawag dito, hindi sila ano, kumbaga parang, etong mga Italianong ito, mga Portuguese, isipin mo ha, ang purpose lang nun ay para ipakilala ni Marco Polo sa mga Italiano. Oo, Pero Tutor isipin mo, halos buong mga Europeo nagnais nagnais at saka parang ano sila, parang naging uhaw sila sa kaalaman dahil sa Oo. kagandahan ng Asya. At dahil diyan, marami pa tayong tatalakayin tungkol diyan sa Okay. pagkakatuklas sa Asya. Pero bago 'yan, alam mo ba, Tutor Rena, Yes, Tutor yung Alex. traveler natin, alam mo, sooner or later, malay mo, padala din tayo ng DepEd Tulay sa iba't ibang lugar sa pamumuna ng Travel Learn. Ang tutor dito ay si Tutor Jester, yung ating director ngayon. Hello, Tutor Jester, sa backstage. Ayan, baka naman maipahatid kami sa ibang bansa. Ayan. Naglalambing ba, Tutor Allen? Baka naman pwede, ganon. Okay? Dahil dyan, yan pa lang yung Okay, dahil pangalawa sa dyan, mga no, Tutor dahilan. Allen, tutungo na pa tayo sa ating pangatlong dahilan ng Oo, eto na yung pangatlong dahilan, Tutor Rena. Yan. Ikatlo ay sige, ang pakibasa ka Renaissance. nga, Tutor. Ayan, sige. Sa Okay. panahong ito, natuon ang interes ng tao sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, gayon din sa wastong pag-uugali at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Etong Renaissance na ito ay nagsimula sa Italia na naganap noong 1350. Ito ay isang kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyang diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Rome. Dahil dito, Tutor Rena, alam mo ba? Ayan, Yes. ang malayang Tutor pag-iisip Allen, ng... parang basahin lang natin. Sige, Tutor Allen. Okay na? Sorry ha. Okay. Ang malayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay, kaya dito nagsimula ang pagbabago sa sining at agham. Ayan. Isipin mo ito lang pala ay isang filosofikal na makasining at binigyang din lamang dito ay ang pagbabalik ng kaalamang Greka, Greece at Rome. Pero dahil nga dito ay nagkaroon na rin ng kumbaga parang malayang pag-iisip ang mga tao. Binuksan nito ang kaisipan ng mga tao, pati na rin ang individualismo. Gayon din ay nagkaroon na rin ng parang tawag dito, reflection sa kung ano Oo. dapat ang pag-uugali ng isang tao. Tutor Rena? Okay, tama nga yung sabi ni Alrisa dito, Tutor Allen, no? Muling pagsilang. Parang talagang, no, yung tinatawag na muling pagsilang talaga. Kasi nagkaroon ng mga bagong tuklas. Talagang nabuhay muli ang kanilang mga kaisipan, idea, okay, pagdating nga lang sa sining at sa agham rin. Okay, sa iba-iba pang aspekto ng hindi lang sa sining, pati rin sa relihiyon at politika. Okay. Dahil nga sa Renaissance, nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan. At gayon din, umusbong ang revolusyong komersyal na nagdulot ng pagbabago sa gawaing pang-ekonomiya naman. Kung titignan mo, Tutor Rena, alam mo ba, sa mga susunod na talakayan natin, negatibo ang mga salitang yan. Yung Renaissance, maraming mga naganap kasi dyan Oo. Tutor Rena. Bigyan natin sila ng idea. Sa mga susunod na discussions natin, puro negatibo. Halos merong mga, kumbaga ang tatatak sa iyo ay yung mga negatibong nangyari Oo, yung sa mga mga pangyayari, mga no?
Yes. Pero isipin mo, kahit pala negatibo, meron pa ring magandang nangyayari, ano? Oo, Isipin mo, parang sa buhay lang natin, no, Tutor Allen. yes, maraming mga pagsubok pero patuloy na lumalaban Oo, at lalaban. Ano? oo. Okay. Para naman sa ika-4 nating dahilan ay Okay, dahil dyan, dahil tayo ay patuloy na lumalaban, basahin na natin ang ika-4 na dahilan. So, ano yes, kaya to, ika-4 na Tutor Allen? kasalanan. Ito Okay, ay sa ang pang-apat, pagbagsak ng Constantinople. So, ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang nagsisilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim. So ito yung okay. kaninang sinabi ni Kerubin, no? Si Kerubin ba yun? Kung natatandaan ko yung Oo. oo. Ayan. Kung titignan natin ano, eto yung ano, ang sinabi ka natin Constantinople, ito ay bahagi na ng Turkey sa kasalukuyan. Kung titignan natin 'di ba ang Turkey, sila yung mga isa sa mga kabilang sa mga magugulo. Pero kung titignan natin, marami pa rin silang magagandang cultures na maaaring ipakilala sa Oo, atin. tama, Tapos, Tutor Allen. ayan, dahil na nga rin sa ano, kumbaga parang eto sila kasi yung mga naging tulay. Tulay para mas makarating sila sa Asia. Kaya yun, kumbaga, Mhm. merong hinold ang Turkong Muslim, meron din naman silang pinalusot, kumbaga, di ba? Ito nga ay yung Mhm. mga Italiano. Pero, ayan, ang ugnayan ng mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay naputol mula ng masakop ng mga Turkong Muslim ang ruta ng kalakalan. Tanging ang mga Italianong mangangalakal na taga Venice, Genoa at Florence ang pinayagan ng mga Turkong Muslim na makadaan sa ruta. Isipin mo yon, Chotorena, So, hindi pinipili na lang sila nila. pinayagan, no? Sarili nila. Oo. Kumbaga parang, bakit lugar ko to tapos ako Oo. haharangin mo, 'di ba? Okey, ayan. Dahil diyaan, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Pinangunahan ito ng Portugal at sinundan ng mga Spanish, Dutch, Ingles at Pranses. Isipin mo yon, Tutorena, ha? Akala natin it would end yung hunger o kaya naman ay yung kagustuhan ng mga Europeo Oo. na magtungo sa Asia. Pero dun pala tayo nagkamali dahil yon, gumawa sila ng iba't ibang kaparaanan. Oo, Okay. Tutor Al. Ito pala yung magbubukas ng pinto para sa kanila, no, na makahanap ng bagong patutunguhan nila, ng magiging sa kanila, yung aangkinin nila, no? So, Yes. 'Di ba tingnan natin sa susunod, no? katulad nga ng sinasabi na kapag nagsarado ang pinto, maraming Oo, bintanang tama, Tutor magbubukas. Allen. Gano'n, So, oh, 'di naniniwala ba? talaga ako dyan, Tutor Allen. Ayan. At dahil din diyan ano, kung titignan natin, ayan. Noong ika-16 na siglo, naimbento ang mas maunlad na kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na kung saan ginagamit ito upang malaman ang oras at latitude, samantalang ang compass ay ginamit upang malaman ang direksyon ng pupuntahan. O ito na yung mga bintana, 'di ba? Sinarado nyo pala yung Oo. ruta namin na daanan pero hello, ang usapan natin ay dagat, karagatan. So, mas marami tuloy silang na-discover. Ito nga ay yung Oo. astrolabe, pati na rin ang compass. So, hindi sila nag-stop lang doon sa kung ano, ay, hindi na ako makakadaan, titigil na ako, hindi ganon. Diba? Nagpatuloy pa rin sila. At para Tama sa nga yung ikahali, Tutor Allen, no? Sinabi ni Kerubin, yung mga produkto na mula sa Asia, Italia, ang bumili at binibenta ng mahal sa ibang Europeo, kung kaya nagdesisyon ang ibang Europeo na tumuklas ng ibang ruta papuntang Asia. So talagang yes. dahil pinagsaran sila no? Na, Oo. tinanggalan sila ng karapatan, no? So, tinanggalan nyo kami ng karapatan, maghahanap kami ng ibang paraan.
Hindi dapat kasi gano'n, Yes, eh. So, kaya sila nakarati. Kaya talagang naganap sila ng ruta papuntang, sa Asia. nag-rhyme yun ha, Tutorena, Oo, talaga Tutor naman. Allen. Yes, ang galing talaga. Kaya talagang makikita natin na simula't sapol pa lamang, talagang ano na sila, tinitignan pa rin nila yung kumbaga yung kahalagahan ng Mm. pagkakaroon ng ano, bagong kaalaman. 'Yon, 'di ba? Hindi lamang sila nag-i-stop sa ito lang yung alam ko. So hindi, nag-ano sila, nag-search sila ng mga lugar o kaya ng mga proseso o ng mga kaparaanan para Oo. sila ay maka-discover ng talagang lugar na nais nilang puntahan. Dahil sooner Tama, or Tutor later Allen. malalaman natin, 'di ba? Ano kaya ang meron sa Asia, 'di ba? Okey, para sa ikalimang dahilan, Tutor Rena? Okay, para sa ang merkantilismo. Ay, sa Europa, umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan. Kinailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na mapagkukunan ng likas na yaman at ilaw na sangkap. So, dito, ang prinsipyong ito, no, Tutor Allen, na para masabi na mayaman ka, kailangan marami kang ginto at pilak, no? Ito yung prinsipyo ng tinatawag na merkantilismo. So, ano ba to? Sige, Tutor Allen. Okey. 'Di ba kasi nga ano, kailangan nila ng maraming ano, maraming ginto at pilak para masabing Mm. mayaman sila. Eh, siyempre kung dun lang sa lugar nila marami silang maghahati-hati dun, 'di ba? Merkantilista, yung mga ano, mga mayayaman siyempre paghahati-hatian nila yon. So, kailangan nilang gumawa ng paraan saan ba ako makakahanap ng mas maraming ginto, mas maraming pilak, at the same time kung saan sila makakahanap ng likas na yaman plus mga hilaw na Oo. sangkap para sa kanilang gagawing produkto. Okay, diyan pumasok na yung sa Asia. Ang pangkatubigang kalakalan at pananakop ng mga bansang Europeo ay naging daan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Europa. Ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay napaunlad, kaya ito'y nagdulot ng malaking kita sa mga bansang Europeo. O isipin mo yun, Tutorena, ha? Dahil nga, nagkaroon sila ng kalakalan. So ano ang epekto? Nagkaroon sila ng mayaman. Okay, at napaunlad nila at lumaki ang kanilang kita. Ayan. So kaya kung titignan natin, nakahanap na sila, Mm. ayun ha, nakahanap na sila ng mapagkukunan ng mga hilaw na materyales o hilaw na sangkap, Oo. plus meron pa silang, kumbaga parang meron pa silang naiuwi para sa kanilang bansa, 'di ba? Yan. Dahil sa mga Oo. naimbentong kagamitan at sa panahon ng eksplorasyon, nag-iwan ito ng malaking pagbabago sa pamumuhay, lipunan, pati na rin sa kabigasan ng mundo. Okay, eto na, mundo na yung pinag-uusapan natin, ano? At naging daan din ito, yan, para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at ng mga Asyanong mangangalakal at makilala ng mga kanluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na materyales na panustos sa industriya. Okay, ano, talagang parang kumbaga, ito lang, isa lang yung ginawang paraan, pero ang dami ng nagbukas na pintuan. Marami ng nagbukas, nandiyan na, Oo, yumaman nag-ugat-ugat sila. na siya, Tutor Allen, no? Oo. Yes. Kumbaga para ano, nagbunga na sa iba't ibang ano, iba't Oo. ibang epekto, 'di ba? O sabi dito, Tama, Tutor Rena, may Tutor Allen. sinasabi si Carlo Miguel. Pakibasa, Tutor Rena? Oh, ano yun? Sige, Tutor Allen. So, ang Okay. sabi ni Ayon Carlo kay Miguel, no? Sige, Tutor Allen, ano yung sinasabi ni Carlo Miguel?
Okay, sabi ni Carlo Miguel dito, ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay napaunlad kaya ito'y nagdulot ng malaking kita sa mga bansang Europeo. Ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na makarating sa Asya ang naging daan para sumiglang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong mga ngalakal at makilala ng mga kanluranin ang likas na yaman, mga hilaw na materyales at panustos sa industriya. Yes, nakilala na nila kung saan sila at nalaman na nila kung saan sila makakahanap ng mga Oo. bagay na magpapaunlad sa kanilang industriya. Oo, Ayan, tama po, dahil ito doon, yung kanilang pamamaraan na ginawa. yes. Kung ating mapapansin, ang mga kanluranin ay naengganyo na magtungo sa Asya dahil sa angking ganda at yaman na taglay nito. Ayan. Oo, kasi 'di ba, Tutor Allen, kung ating babalikan 'no, ating tinalakay na ang kontinente ng Asya ay isa sa pinakamalaking kontinente. So ibig sabihin kapag malaki, Tutor Allen, napakaraming likas na yaman ang pwede nilang makuha dun 'no. At hindi lang likas na yaman, yung teritoryo na magiging sakop nila, Tutor Allen. Kaya talagang ito yung mga naging dahilan talaga nila. Nagkaroon sila ng interest na talagang kamkamin, sakupin, di ba? So, talagang nagka-idea sila dito sa kontinente ng Asia na to. Yes. Dahil lang dyan, isipin nyo, 5 yon. Dahil kay Marco Polo, dahil kay Marco Polo, um, dahil sa krusada, dahil sa merkantilismo, isipin mo, kumbaga parang mas lalo silang nagkaroon ng eagerness na pumunta at marating nila ang Asya. Totoo, dahil malawak at malaki ang Asya. Kasi pinakamalaki siyang kontinente. Oo, Aasa super. ba sila sa maliit na yaman? Di ba hindi? Kaya talagang Oo, gustong-gusto super. nilang makarating sa Asya. Okay. Kung ating babalikan ang ating tinalakay, sa inyong palagay, ano ang naging paraan ng mga Europeo upang marating ang Asya? Isang word lang. Ano yung ba yung paraan nila para marating ang Asya? Ayan, nakita na ba ang sagot? Okay. Okay, So, Ayan, ano ito bang ay nabuong dahil salita sa dyan, Tutor? Sabi dito ni Kerubin, gayon din kay Elriza ay dahil sa pakikipagkalakalan. Kung titignan mo, Chutorena, para lang siyang parang palusot lang nila. Palusot lang nila yung sinabing, pakikipagkalakalan kami. Pero, Mm-mm. 'di ba? Meron pa pala silang ibang pakay, ibang dahilan, 'di ba? Para makilala, para Oo. makita, para ma-test kung ano ba yung kayang ibigay ng Asya. Pero kung titignan natin pa mag parehas, magpapasalamat na rin tayo at the same time ay may bahagyang pagsisisi pero talagang meron itong mabuting epekto sa mga Asyano. Ngayon naman, Oo. tingnan naman natin kung ano ba yung epekto nito. Ano ba yung mga epekto ng paggalugad o epekto ng pagdating dito ng mga kanluranin. Una Kanluranin, na no? diyan. Okay, una na Okay, dito, Tutor Allen, yung pinakinabangan ng gusto ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap. So, ito yung naging unang epekto. yan. Una pa lang siya pero ang bigat na kaagad, 'di ba? Oh, Pinakinabangan ng kabuuan na gusto. siya, Tutor Allen eh. Yung Oo, para likas na kabuuan na nga yaman, no? eh. Ayan. Ikalawa ay nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan. Oo, Tutor Allen hanggang ngayon naman, no? Si, 'Di ba yung minsan nga talaga sa pinagpapalit pa natin yung mga produktong lokal sa imported oo, goods, yung 'di mga ba? gawang Pilipino, no? Oo, ayaw natin minsan gamitin yun eh. Parang wala tayong tiwala sa mga products natin. Oo, tama, Okay, ikatlo, Tutor. Chuturena. Okay, ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unti-unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan. So ito'y nakakalungkot, Tutor Alex, sa naging epekto
ng pagkalugad nila Yes. dito sa hindi lang sa atin, no, sa kontinente ng Asia. Oo, sila yung mas nakinabang kaysa tayo. Oo, tama, O Tutor kaysa Allen. yung mga Asyano. Ika-5, nagpatayo ng mga tulay, riles ng tren, kalsada ang mga mananakop upang maging mabilis ang pagdadala at pagluluwas ng produkto. Ayan naman yung magandang epekto 'to. Nagkaroon ng mabilis na, kumbaga daanan. Napaganda nila yung daanan ng mga produkto, 'no? Okay, Mm. Tutor Rena? Ay nagkaroon ng organisadong pamahalaan. Yan. Yes, nagkaroon ng organisadong pamahalaan, pero ang mga lokal ay dun lamang sa mabababang pwesto o mabababang posisyon. Yung mga Oo, matataas sila na rin. posisyon, yun pa rin ay napunta sa mga kanluranin. Oo, Okay? tama, Tutor Allen. Yes. Sunod ay pinanghimasukan ang tradisyon ng mga katutubo. Yun, meron na kumbaga parang panghihimasok na. Kung yung Oo. mga dati natin nakasanayan, ngayon ay dinagdagan na nila. Yung And mga last but not kultura na Tutor Allen na talagang yung lagi nilang ginagawa na ng mga katutubo ay parang pumasok pa rin yung mga kanluranin sa mga parte na yon. oo. Ayan. At ang pinakahuli ay ang liberal na kaisipan ay nakatulong sa pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo sa mga bansang Asyano. Pumapasok ito doon sa mga tradisyon ng mga katutubo plus ay ang pagkasanay ng mga Asyano sa paggamit ng mga produkto, hindi lang produkto pati na rin yung mga kaisipan ng mga dayuhan. Okay. So, dahil diyan, sana ay meron kayong mga natutunan sa ating talakayan. Pero, meron pa tayong huling gawain. Tapos, meron din kaming iiwan sa inyo na gawain. Bilisan na lang natin. Super, 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 na tayo. So, tingnan natin, Tutor Allen, no? Oo, Para meron sa kayong kabuuan, natutunan. kung meron silang So, let's natutunan start. para sa araw na ito. So, Yes, tingnan natin kung start anong na gawain na tayo. ito. Okay. Piliin ang hugis ng tamang sagot Okay, na naglalarawan may sa mga bawat hugis, Tutor bilang. Allen. Yes. Shapes lang yan ha. Square, star, sun, heart, and triangle. Paki-chat na lang po, pakilagay na lang sa comment section ang inyong mga kasagutan. Una, Okay, ito sa ay bilang, unang katanungan. Ito ay prinsipyong pang-ekonomiya na umiral sa Europe kung saan ang naging batayan ng kayamanan at kapangyarihan ay ang pagkakaroon ng maraming ginto at pilak. Square, krusada. Triangle ay star ay pagbagsak ng Constantinople. Sun, paglalakbay ni Marco Polo. Heart, merkantilismo. At ang huli ay triangle, renaissance. Ano ang inyong kasagutan? so ano kayang tamang kasagutan sa bilang isa? Okay, may nagsagot na. Okay, Check may sagot naman na si natin. Kerobin. Check Yes, mo nga, check si Tutor natin. Allen, Kung check ito natin. ay tama. Ayan. Ang tamang kasagutan ay Okay, okay. napakahusay. Ang husay ng mga choices natin. Tama Husay. ang kanilang mga sagot. Yes, Tulad ni Kerobin, natuto. ni Marge, Aliana, Renz, Princess. Okay, pare-para sila ng mga tamang kasagutan para sa Yes. bilang isa, Tutor Allen. Ikalawa. Okay, dahil tapos na ang bilang isa, sa pangalawang bilang na tayo, Tutor Allen. Okay, inilahad niya rito ang mga nakita niyang magagandang kabiasnan sa mga bansang Asyano na kanyang napuntahan. So, ano kaya tamang kasagutan dito? Square, krusada. Star, pagbagsak ng Constantinople. Sun, paglalakbay ni Marco Polo. Heart, merkantilismo. At triangle, renaissance or renaissance. Okay, may nagsagot na kaagad. Ang bilis talaga ni Kerubin. Pero magkakaiba sila ng sagot. Magkakaiba sila ng sagot. Magkakaiba sila, Yes, pero tingnan tingnan natin. Kung tama ang kanilang kasagutan, ang tamang sagot ay ayan, sun, Okay. ang paglalakbay ni Marco Polo. Okay, para sa ikatlo naman.
Ito ay isang kilusang pilosopikal na makasining na nagpasimula sa Italia na binigyang diin dito ang pagbabalik interes sa mga kaalamang Greece at Rome. Krusada, pagbagsak ng Constantinople, paglalakbay ni Marco Polo, merkantilismo o Renaissance. Para sa ikatlo. Yan, check Okay, natin kung tingnan ano natin ito. ang mga kasagutan ng mga cuties natin. Okay, may Yan, sagot meron na na sila. kagad silang sagot. Triangle. Okay. May sagot Okay, na si check na Kerry natin. Jean, Dahil si OT na Aliana, tayo. Samantha, Tutor Allen. Ano Yes. kaya ang tamang At ang kasagutan? kasagutan ay, ayan, triangle o Renaissance. At para sa ikaapat, yan. Okay. Ito ay kilusan. Sige, Tutor Allen. Ito ay kilusan na inulunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar. Krusada, pagbagsak ng Constantinople, paglalakbay ni Marco Polo, merkantilismo o Renaissance. Okay, ang tamang sagot ay para sa ikaapat na katanungan. Ayan, may nagsagot na agad. Para magkakaiba ang kanilang Si kasagutan. Kerubin, Tutor Allen, si Aliana, si Renz. Okay, ang tawang kasagutan, Tutor Rena, ay yes, ang tamang sagot ay yon. Krusada o Okay, napakahusay ng ating mga square. Ang huhusay. Okay, show us your score. 4/4 ba? O perfect ba kayo? Tignan natin kung may naka-perfect, no, Tutor Allen. Habang hinihintay natin sila sa kanilang mga scores, ay ito ang inyong isasagawa sa inyong mga tahanan. Bilang isang mag-aaral, gumawa ng isang paraan upang maipakita na ipinagmamalaki mo ang ating bansa. Again, bilang isang mag-aaral, gumawa ng isang paraan upang maipakita na ipinagmamalaki mo ang ating bansa. Maraming ka paraanan, maaari kayong gumawa ng tula o kaya naman ay ng sanaysay o kaya naman ay poster para maipakita ninyo na kayo ay na ipinagmamalaki ninyo ang ating bansa. So, hintayin na lang namin. Teacher Allen, ang gagawin pala nila, no? Maring tula o kaya sa pamamagitan ng tula, pwede rin spoken poetry, no? Kung saan may papakita doon na talagang Pilipino ako, no? Yung talagang maipagmamalaki nila yung ating bansang Pilipinas. Yes. Okay. So, hihintayin namin ang inyong mga kasagutan. I-chat nyo na lang kami, i-PM nyo kami, o kaya naman ay pwede nyo kaming i-PM direct at saka i-DM ni Tutor Rena. Okay, ang pangalan ko doon, ang Facebook account ko ay Arlene Remari. And kay Tutor Rena ay Teacher Orata po. Ayun. Yan na. Search nyo na lang yon, tapos i-DM nyo kami or i-PM nyo kami. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Patuloy po ninyo kaming abangan ang mga Our Fantastic Tutors ng Araling Panlipunan every Webes ng hapon. Muli, ako po si Tutor Alin. Kasama pa rin si... At ako naman po si Tutor Rina. Ayan, maraming salamat mga Our Fantastic Learner at Our Panalong Learners. Gayon din po sa ating mga tagapakinig, tagapagsubaybay mula sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po sa Massachusetts. Kay Miss Janet Claude Batayon. Hello po sa inyo. Maraming pong salamat po. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Okay? So, dahil dyan, yan, abangan kaming muli at ang susunod sa amin ay si Tutor Leo at si Tutor Rona. Marami pong salamat. See you all
next week at subaybayan pa rin po ang mga Itulay tutorial sessions. Maraming Okay, salamat. kita-kita Paalam. kits po tayo sa Thursday ulit. Paalam. Salamat po.